Hello mga amiga at amigo, welcome back sa aking channel. For today's video mga amiga, magluluto ako ng pagkain na bihira ko lang to siya matikman kasi parang sa mga restaurant kasi bihira lang din yung nagsiserve ng ganito eh. Kaya kailangan talaga sasadyain mo siyang lutuin. Kaya ito magluluto ako ng arroz valenciana. So ang aking bigas, binabad ko na siya sa turmeric powder. Tapos, ito, magigisa na tayo ng mga sahog. So, mantika muna. Tapos, pag mainit na siya, ayan na, oh, maano na siya, yung mainit na siya talaga, no. Unahin ko yung baboy kasi medyo, syempre, maano siya matigas. So, konting gisa-gisa lang dyan. Pero maano lang yan, mabilis lang yan siya maluto mga amiga kasi manipis lang siya. Yung binibili ko lang yan sa supermarket ba na manipis na hindi talaga yung, alam mo yung sa iba na, yung sa mga palengke talaga na makakapal. Yan, nakahiwa na yan ng maninipis kasi kaya mabilis lang yan maluto. Matagal ko na kasing hindi nakain ito mga amiga. Siguro mga yung last kong kain siguro mga 3 years ago or 2 years ago. Laruin mo yun. tag ilang taon pala bago ko ito matitikman. Kaya kung hindi ako magluluto, talaga hindi ako makakatikim. O di kaya pag hindi ako uuwi sa bahay sa Pilipinas. Tapos, so, nagisa na ako ng sibuyas at saka bawang na rin. Oo nga, kasi itong Valenciana, nung nandoon pa ako kay nanay sa Pilipinas, lagi siya nagluluto nito kapag New Year. Kaya bihira lang talaga to, hindi to lagi-lagi may ganito eh. So, ayun, nilagay ko na rin yung manok kasi yung baboy, medyo natosta ko na siya. Gusto ko kasi tostado yung yung baboy. At saka malambot na rin siya. Dahil nga sa manipis lang yung hiwa niya. Tapos manipis pa yung slice ko. Maliliit pa pala yung slice ko. Tapos yun, nilagyan ko na siya ng seasoning. Tapos yun, gisa-gisa lang. Hanggang sa ma-absorb ang seasoning. Nilagyan ko na ng kamatis. Fresh na tomato, yun mga amiga, yung aking kamatis. Tapos, nilagyan ko na ng konting turmeric powder para may lasa ng turmeric yung aking mga sahog. Kasi yung rice ko mamaya hindi na kailangan eh. Dahil nakababad na siya doon sa turmeric powder mga amiga. So, nilagyan ko na rin ng pepper. Tapos, yung shrimp, huli ko na nilagay siya kasi parang binili ko siya sa sa market. Ganyan na yung color niya na parang luto siya pero hilaw naman. Kaya ewan ko paano kaya yun. Kaya yun na lang ginawa ko para hindi siya ma-overcook. Tapos, yung bigas, ginisa-gisa ko muna ng konti para 'di ba mas masabor siya kapag ginisa mo siya, kaysa lagyan mo siya ng tubig bago ilagay. Ibang ibang lasa. Kaya yun ang tekniko para mas masarap siya.
So, tapos, konting gisa-gisa lang, nilagay ko na yung tubig na, sinukat ko na yung tubig ko eh. Bale, 1:1 siya. Tapos, hinalo ko lang para lahat mag-mix. O, diba? Tapos, sa time na yan kasi, kailangan tikman mo na siya. Kasi mamaya, pag nawala na yung tubig, hindi mo na siya matitikman. So, kailangan tikman mo na siya ngayon. Adjust mo na yung lasa. At yun nga, nung natikman ko siya, nakulangan ako ng ala at kaya dinagdagan ko ng asin. Tapos, sabay pa yan kumukulo siya. Tinikman ko na siya at okay na. Kaya yun, tinakpan ko na siya. Tapos, antayin natin na mag-evaporate yung tubig. Ayan na, konting tubig na lang. Okay, hinalo ko siya ulit. Kasi, di ba malagkit siya, kaya baka hindi maano yung tubig. Tapos, nilagay ko na rin yung green peas at saka bell pepper. Lagay ko lang ganyan, tapos maluto lang yan siya mamaya kasi nakatakip naman siya eh. So, mga 10 minutes, ayun, tinignan ko siya, luto na. Okay na siya. Oh, di ba mga amiga? Tingnan nyo yan. Ay, may ano na siya, may tutong na siya. Ginaganyan ko siya para even ang pagkaano niya, yung maluto siya ng even ba. Pero yan kasi dyan, maano na malambot-lambot na yung kanin eh, kaya mas gusto ko pa ng more pang luto. Kaya tinikman ko siya, okay naman na. Kaya, yun. Tapos na. Ready to eat na tayo mga amiga. Diba? Yung tikim ko, hindi lang yan isang beses mga amiga eh. Kaya, pagkatapos ko magluto, wala na akong ganang kumain. Busog na ako mga amiga, kasi ganyan talaga pang nagluluto, tikim ng tikim. Sa katitikim mo, mabubusog ka na talaga. Kaya karamihan, pag nagluluto ako, pagkatapos ko luto, kakain lang ako ng konti. Tapos, ang susunod ko yan, nakain ng marami sa next day na. Kasi, sa next day, malalasahan ko na masarap palang niluto ko. Kasi pag ganyan, hindi pa masyado eh. So, ayan, nilipat ko na sa panglagyan kasi ilalagay ko yan siya sa ref mamaya kapag lumamig na siya mga amiga. At saka maganda kasi na habang mainit pa siya, i-transfer mo na sa ganyan sa panglagyan niya kasi mamaya, syempre malagkit yan. Mahirap na siyang ilagay sa panglagyan. Kaya kailangan habang mainit pa kasi malambot-lambot pa siya eh. So, ito na yung finished product mga amiga. Nilagyan ko na ng tawag dito ng ng itlog at saka sibuyas. So, kain tayo mga amiga. Thank you for watching my video mga amiga. See you on my next vlog mga amiga. Bye-bye. God bless.